Paano i-handle ang stress? Strategy number 1. Manatiling positibo. Mag-focus sa mga magagandang bagay na nakapaligid sa iyo. Ugaliing maging positibo sa hinaharap at isiping malulutas rin ang mga problema mo. Intindihin na may mga bagay na sadyang di mo kayang baguhin. Mag-focus ka dun sa mga bagay na nasa kakayanan mong baguhin at ibahin, sa gayon ay makuha ang resulta na gusto mo. Kapag ikaw ay nahihirapan at na-stress dyan sa trabaho o dyan sa bahay nyo o sa pamilya mo, huminga ng malalim at isipin na marami ka na ring bagay na nalampasan at nakaya mo, na mas madami kang problema na nalutas. At tulad noon, ay kayang-kaya mo din ito. Walang problema na makatatalo sa'yo dahil magaling ka. Lagi lang tayong humingi ng tulong sa Diyos. Huwag kalimutang magdasal at hingi ng kanyang patnubay. At tiyak, makakayanan mo yan. Walang problemang makatatalo sa'yo. At kaya mong lagpasan ang lahat ng iyan sa tulong niya. Strategy number 2. Pahintulutan ang sarili na malungkot paminsan-minsan. Ang buhay ay hindi lang puno ng masasayang araw, ngunit may mga malulungkot din kung saan gusto nating mapag-isa. Hindi lubusang masama ang pagpapahintulot sa sarili na maging malungkot. Bigyan ng sarili ng sapat na panahon upang magdalamhati at unti-unting mag-move on upang malampasan ito. Hindi pwede na lagi ka na lang positive dahil may tinatawag na toxic positivity. Yung tipong feeling mo kailangang positive ka palagi kahit hindi naman talaga. Kailangang pahintulutan mo ang sarili mo na maging malungkot paminsan-minsan. Kasi parte yan ng buhay. Kailangan mo lang i-reassure ang sarili mo na kaya mo to. Tandaan, ang mga pinagdadaanan sa buhay dapat dinadaanan lang, hindi tinatambayan. Strategy number 2. Pahintulutan ang sariling maging malungkot paminsan-minsan. Huwag lang palagi. Huwag tumambay sa kalungkutan. Siguraduhin maglalakad ka pa din patungo sa resulta na gusto mo. Strategy number 3. Makipag-usap sa isang matalik na kaibigan o kamag-anak. Ang isang mabuting kamag-anak ay makatutulong lalo pat kung ito ay isang taong magaling makinig. Maaari mong i-share ang iyong saloobin ng walang pag-atubili. Importante na may mga mabuting taong nakapaligid sa iyo upang makapagbigay ng mga magagandang payo sa iyo. In fact, kahit hindi sila magbigay ng payo sa iyo, kung tipong makikinig lang sila sa iyo at makakarinig ka ng huwag kang mag-alala, kaya mo yan. Iyon ang halaga ng pakikipag-usap sa mga kaibigan at kamag-anak na pinagtitiwalaan mo. Yung tutulungan kanilang palakasin ang loob mo at meron kang mapaghihingahan ng sama ng loob o mapagsasabihan kung ano ang kinakastress mo. Yan ang kailangan mo. Strategy number 4. Magmuni-muni o mag-meditate. Ang yoga at pagtugtog ng iyong paboritong musika ay nakatutulong upang maalis ang stress mo. Ang mga diskarteng ito ay dapat makasanayan upang epektibong magamit sa hinaharap kung ikaw ay na-stress. Maaari mo din itong irekomenda sa mga kaibigan o kamag-anak mong stress at may pinagdadaanan sa buhay. Subukan mo lang bago mo sabihin na, ano ba yan? Hindi ako naniniwala sa meditation. Subukan mo lang umupo at mag-focus ang iyong atensyon sa iyong paghinga.
Kapag marami kayong naiisip, maraming tumatakbo sa iyong isipan, patahimikin mo sila. Sabi ni Chris Evans, si Captain America, ang ginagawa niya daw ay sinasabihan yung katagang shh, para lahat ng ingay sa utak niya ay tumahimik at mawala at magpo-focus siya sa kanyang hininga. Maaari nyo din itong gawin para kumalma kayo at para matandaan nyo na maliban sa mga iniisip nyong bagay, nandito pa din kayo sa mundo at humihinga. At habang may buhay, may pag-asa. Kaya mo yan. Strategy number 5. Tumawa ng madalas at libangin ang sarili. Ika nga nila sa Ingles, laughter is the best medicine. Maaari itong makamit sa simpleng pakikipagbiruan, panonood ng pelikula na nakakatawa, o pagbabasa ng mga librong nakakapagbigay halakhak o inspirasyon. Sa katagalan, nakatutulong ito na mapabuti ang immune system at sa paglabas ng neuropeptides na nakakabuti sa pangangatawan. Kaya huwag pigilin ang iyong sarili sa pagtawa. Humanap ng mga taong makakapagpatawa sa iyo o manood ng mga stand-up comedian nang sa gayon ay mabawas-bawasan ang iyong stress. Strategy number 6. Umawit. Ang mga Pilipino ay tanyag sa pagkahilig sa pagkanta at sa bawat sulok ng bansa makakakita ka ng karaoke, videoke kung saan ang mga tao kahit iba't ibang ang kasarian at age group ay kumakanta ng mapawi ang stress nila. Ayon sa pananaliksik, ito ay mabisang pangontra sa stress, nagpapababa ng blood pressure at nagpapakalma ng nervous system. May ehersisyo din ang daluyan ng paghinga na makakatulong sa pagkamit mo ng mahimbing na tulog. Maliban dito, syempre, nakaka-enjoy din ito. Strategy number 6, umawit. Kahit hindi ka magaling kumanta, makakatulong ito sa stress levels mo. Subukan mo lang. Strategy number 7, iwasan ang mga taong negatibo. Bawasan ang pakikitungo sa mga negatibong tao o mga toxic na tao, o di kaya iwasan mo sila ng tuluyan kung hindi sila willing magbago. Iwasan ding makipagdebate lalo na sa mga isyong kaugnay sa relihiyon o politika kung alam mong walang patutunguhan ang usapan ninyo. Mas masarap at magaan kasama ang mga masayahin at positibong tao. Kaya strategy number 7, iwasan ang mga tao na negatibo. Dahil stress ka na nga, dadagdag pa ba sila sa iniisip mo at stress mo? Huwag mo muna silang kausapin dahil may sarili kang problema na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Strategy number 8, matutong magpatawad. Tayo ay naninirahan sa isang imperpektong mundo at sadyang nagkakamali ang bawat tao. Subukang mag-move on sa masamang pangyayari. Huwag mamuhay sa galit at pagsisisi. Sa pagpapatawad sa ibang tao at ng iyong sarili, mababawasan ang stress mo. Paminsan kasi, kaya tayo stress na stress ay parang inuumpog natin ang ating ulo sa pader na talagang sinisisi natin ang ating sarili. Kumbaga, mas matindi yung pagkagalit natin sa ating sarili kaysa pagkagalit sa atin ng ibang tao. Huwag ganun. Matutong patawarin ang sarili mo dahil tao ka lang din. Hindi ka perpekto at natural na makakagawa ka ng pagkakamali paminsan-minsan. Ang importante
ay ano ang balak mong gawin para hindi na maulit ito. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please, paki-like and subscribe and hit the notification bell for more video. Salamat po.